Gininyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang rito sa inyo, ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang debosyon po sa mahal na Birhen ng Carmel, ito nga po ay lumaganap sa buong Europa noong 1251 at ayon nga po sa tradisyon, ang mahal na Birhen ay nagpakita kay Saint Simon Stock. Siya po yung pinuno ng orden ng mga Carmelite. At sa kanyang pagpapakita, ibinigay po ng mahal na ina ang scapular ng Carmen. Ang scapular pong ito ay simbolo ng proteksyon ng mahal na Birhen at ito po ay tanda ng pagtatalaga ng sarili sa kaniya, sa ating mahal na ina. At sinabi rin po ni Maria na ang sino mang magsusuot ng skapularyong ito na taglay ang pananampalataya ay mayroong espesyal na proteksyon at sa huli makatatanggap ng biyaya ng kaligtasan. At dahil po dito, ang debosyong ito ay naging sikat sa buong mundo at maraming mga Kristiyano ang nagsusuot nito. Ang kapistahan po ng mahal na ina ng Birhen, ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmel ay kilala at ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa pamamagitan ng ating mahal na ina sa kanyang mga anak, sa atin. Marami pong mga simbahan ang nagdiriwang ng iba't ibang mga gawain. At ito'y nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Sa atin pong ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, mayroon pong isang mahalagang paalala. Ang ating Panginoon. Siya po ay nagbabala tungkol sa mga bayan ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum dahil sa kanilang katigasan ng puso at kawalan ng pagsisisi sa kabila ng mga dakilang gawaing ginawa sa kanila. Tila ba ang mga tao matigas pa rin ang puso?
Sa ating sariling karanasan siguro mga kapatid, merong mga tao na ginawan mo na lang mabuti. Subalit sa kabila ng ginawa mo na lang mabuti, matigas pa rin ang puso. Hindi nagsisisi. Sa kabila ng concern ka na sa kanya, wala pa rin silang pakialam. Bakit kaya may mga ganon? Kung atin po kasing susuriin ang nangyari po sa ating ebanghelyo sa bayan po ng Chorazin at Betsaida, marami ang himala na ginawa ni Jesus. Subalit, hindi sila nagsisi at nagbalik loob. Kaya nga po itinulad ni Jesus ang kanilang kalagayan sa bayan ng Tiro at Sidon, na kung saan nakaranas ng mga himala na kung sabi ni Jesus, kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ito, marami na siguro ang nag-convert, marami na siguro ang naniwala. Ito po isang paalala po sa atin na ang bawat biyaya ng Panginoon, may kalaki po itong responsibilidad. Ito isang paalala sa atin na ang tinatanggap natin, ito'y dapat nating pinapahalagahan. Ito po dapat ay hindi natin sasarilinin. Sa bayan po ng Capernaum kung saan marami ring ginawang himala si Jesus, sila po'y manhid sa kabutihan at awa ng Diyos. Kung minsan may mga ganyan din pong tao, ginagawan mo ng mabuti pero para bang manhid sa ginagawa mo sa kaniya. Para bang hindi na-appreciate ang ginagawa mong mabuti. Subalit mga kapatid, magkaganon man, maging manhid man ang iba sa ginagawa nating mabuti, tayo ay tinuturuan ni Jesus. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit kung minsan manhid sila. Kahit kung minsan hindi nila na-appreciate. Kahit kung minsan parang wala silang nararamdaman at napapakinggan at nakikitang kabutihan mo. Minsan kasi kahit anong ginagawa mo, dead ma lang sila, hindi nila pinapansin. Sa halip, ipagpatuloy natin yung gawain ng kabutihan. Ito'y isang malinaw po na babala yung ginawa ni Jesus. Sapagkat ang makita po't maranasan ng kababalaghan ng Diyos, nangangahulugan po dapat ito na mayroon tayong tugon, response. Kapag ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang kagandahang loob, dapat ang ating tugon ay pananampalataya. Bakit po marami ang nagsisimba sa Quiapo? Sapagkat ito'y tugon ng pananampalataya sa maraming himala ng Panginoong Jesus Nazareno. Ang pagsisimba at pagdarasal dito ay tugon sa maraming kagandahang loob na tinanggap natin. Hindi po ba? Panginoon, sa dami ng himala na ginawa mo sa buhay namin, narito ako, nagpapasalamat. At ito nawa ang maging inspirasyon natin upang ang iba ay maturuan din natin na tumanaw at tumugon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabihin mo, sister, brother, magsimba ka naman. Sapagkat sa dami ng biyaya ng ating Panginoon sa iyo, maganda naman siguro na tumanaw ka. Maganda naman siguro na tumugon ka. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang ngayon ng ating paggunita sa Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmel, nawa, katulad ni Maria, tayo ay tumugon. Saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Ang Mahal na Birhen ay tumugon sa pamamagitan ng kanyang yes. Tayo rin ay inaasahan na tutugon sa kagandahang loob at himala ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan rin ng ating sari-sariling yes. Oo, Panginoon, narito po ang inyong alipin at maganap nawa sa akin ayon sa nais mo. Amen.